Meron pala tayong package na natanggap ngayon dahil may na bili akong, hindi ko pa siya nabili dito sa Germany. Kaya nag-order ako. Ang nabayaran ko po dito lahat, 46 euro. Diyos ko, na dami-dami, malaki-laki yung nabayaran natin ngayon. Pero konti lang yung in order. Papakita ko na sa inyo. Okay na yung kasi paminsan-minsan lang naman tayo mag-order, no? Bili tayo nitong chicharon. Made in Philippines ba ito siya? Na, Yuki pala to. Hindi pala to made in Filipino. Ano ba, nagka-bulol-bulol naman ako magsalita eh. Sinsya na kayo, ha? Ito, paborito ko din itong tortillas. Dalawang binili natin yan. Ito ay binigay lang niya. Oh, nakasulat pa dyan. Danke. Thank you daw. Salamat daw. Uy, naalala ko to ba? Nung bata ako, palagi talaga ako bumibili nito. Isa to sa paborito kong biskuit. Ito, ding-dong. Pabaon ko kay Martin kasi minsan, pag night shift yan siya, no? Talaga yun siya. Tawag niyan. Nagdadala siya ng mga ganito. At ito na yung the best na order ko sa lahat. Binalo talaga ng daming papel, oh. Wala pa lang laman. Ano man to? Oh! Binalot lahat dito. Dito na nga lang tayo no? Ito. Ganda ng pagkabalot. Kasi sobrang balot. Uy, di mabuksan. Siya, nilagay siya sa para hindi siya madali tunaw. Kasi to hotdog. O itong hotdog kaya kaila to. Na. Ito na siya. Pakita ko na sa inyo ang ating in-order na. Ito na yung hotdog. Tadan! Wala, ang liit pala, no? Kunti lang siya. 7 euro na. Kala ko malaking, siya. 2, 4, 6, 7, 7 lang siya na 7 slice lang siya. Ito, Ano ba ito? Ay, ito ay ice. Kala ko tuloy yan. Ito yung the best na. Uy, ang liit din pala nito. Ito talaga yung binili ko, nilupak. Ito talaga yung na-excited ako sa lahat. Ito isa po sa paborito ko. Alam po ba niyo yung nilupak? Hindi ko alam anong tawag ito sa Tagalog. Basta sa, ewan ko kung Bisaya ba yung nilupak. Anong tawag nito sa amin, eh? Ano man ito tawag sa amin? Niyupak. Uy, mga Bisaya dyan. Ano ang tawag ulit nito? Naguluhan ako ba? Ganyan talaga, pag maraming, ang tawag dito, basta, nasa ko, pwede ko mabanggit ba? Hindi ko kasi nilupak to, hindi man nilupak sa amin. Kaya hindi ko siya mabanggit. Nasa ko siya. Hala, gano'n ninyo. Hala, paborito ko ba ito? Matigas pa siya. Kahapon kasi ito pinadala, tapos nilagay niya dito, may ice pa siyang nilagay. Lagay natin sa freezer. Ay, hindi ko na lang ito ilagay, kainin mo ito maya. Walang, ano man po. Niyupak, parang niyupak sa amin. Ambot. Ito. Ang saya ng aking saya. Ito talaga yung gusto kong orderin, itong nilupak. Ito kaya lang. Grabe ang lakas ng hangin ay. Bilis mo magpatakbo. Sabi lang, buti na hindi na umulan. Ang lamig dito ngayon. Sobrang lamig. Tapos madulas pa. Ay, pasa lang yung umuulan.
Tingnan ninyo yung likod ni Fiona, oh. Ang ganda tingnan. Yellow, mga puno sa taas, oh. Leka, bebe. Check na, bebe. Anong kinakain mo? Biskuit? Lapit na kami sa bahay namin. Ay. Die habe ich nicht im Busch benutzt. Yan, pinga. Yan po ninyo sa Fiona. Weather namin dito ngayon. Pagdali, Day. Day. Pagdali, Day. Leka. Check mal. Sas to da. Daming dahon dito, oh. Upo muna kami ni Fiona kay ano pa. Nagbili ako ng para pagkain na mamaya. Malulutuin ko. Nag-antay lang kami na darating yung bus namin. 10 minutes pa. Diyan lang naman sa gilid, dyan. Nalungkot ako sa balita dahil kanina nung sa city ako, nagkasalubong kami ng kapitbahay namin. Yung kapitbahay namin, dito yung siya nakatira noon sa harap. Yung mama niya, sobrang malapit na kaibigan ni Uma. Siya talaga yung kabanding palagi ni Uma noong nakakalakad pa si Uma. Hindi pa siya nagkakasakit. Tuwing Sunday talaga yan sila lumalabas. Nagkakape. Tapos minsan doon si Uma sa bahay nila. Every Sunday talaga yan. Uwi na si Uma itong mga alas 6, alas 3 talaga ng Sunday. Dito sa bahay wala talaga kaming ginagawa. Wala. Hindi pwede maglaba. Hindi pwede maglinis. Ang Sunday talaga, rest day talaga namin yan noon dito. Yung ano ba, malakas pa yan si Uma. Tapos ayaw talaga ni Uma na naglalaba. Naglalaba ako. Nagawa ko lang yan no, nung nagkakasakit na si Uma, hindi na niya nakikita yung ginagawa ko. Sa kwarto na siya palagi. Pero noong tawag niyan, nung malakas pa yan siya, hindi ko talaga ginagawa. Siyempre, nirespeto ko din yung ano nila ba kasi nga, yung gano'n ng mga German Sunday, ano talaga sila. Lalo na yung mga kasamang biyanan mo, German talaga yung biyanan mo na, ano talaga. Kaya si Uma palagi yan doon, sa kanila magkapit. Tas yung kapitbahay namin, sobrang malapit din yun sa akin. Napakabait din yun sa akin. Pati sa mga anak ko, tuwing mag-birthday, may regalo, Pasko, may regalo, pati ako. May regalo. Tapos namatay na yung kapitbahay namin itong taon na to lang, bago lang. Tapos yung bahay nila bininta na. Kaya yung anak niya hindi na nagpupunta dito sa taas. Kasi nung nabubuhay pa yung mama, siya yung palaging nagpupunta dyan, naglilinis. Tapos nga wala na yung mama niya. Minsan ko na lang din siya nakikita, nagkakasalubong lang kami sa city. Pero dito pa rin siya sa Plettenberg nakatira. Tapos nung isang araw, nagkasalubong kami, kwentuhan. Pag magsalubong talaga kami, kwentuhan talaga kami. Nangumusta siya kay Uma, mga ganyan. Kasi noon, malakas pa yan si Uma. Sobrang gustong-gusto din siya ni Uma dahil nakikita din kasi ni Uma paano niya tinulungan yung mama niya, yung kaibigan niya. Kaya, yung kaibigan ni Uma, nakita niya paano sikasuhin ng anak yun ba. Kaya, gustong-gusto din yun siya ni Uma. Tapos sabi niya sa akin, Rosemary, ang dami palang namatay na, no? Sabi niya, Rosemary, ang dami na palang namatay doon sa dito daw dapit dito sa namin ba, mga kapitbahay namin, mga matatanda na. Last year, sa naalala ko, parang 4 yung mga may edad na namatay. Tapos itong year na to, yung mama niya, tapos yung tita ni Martin, yung katabi namin dito sa bahay, di ba? Yung bahay namin malaki, may katabi siya. Ang may-ari niya noon, yung tita ni Martin, pinsan siya ng papa ni Martin. At first cousin ata o second cousin, basta malapit lang siya na ano nila Martin kamag-anak. Bininta yung bahay nila nung namatay yung asawa niya. Last year, namatay yung asawa niya, may cancer sa liver. Tapos bininta kasi siya, isa lang din siya, tapos matanda na din siya. Kaya dinala siya sa mga bahay ng sa Altenheim, sa mga senior citizen na mga ba. Doon siya dinala. So last year, sa pagkakaalam, itong year na to, mga early this year ata, pagkakaalam ko, kasi may contact sila sa kaibigan ni Uma dyan Yung anak lang din ng kaibigan ni Uma nagkwento sa akin. Nandoon na din, okay lang. Nandoon na yung tita ni Martin. Wala kasi silang mga contact Kahit mag-anak sila, parang wala silang mga, hindi katulad sa atin, no? Sobrang ganyan
ganyan kalapit na relatives natin, may mga contact man tayo. Hindi naman siguro lahat, pero itong tita ni Martin, wala talaga silang masyadong contact. Hindi naman sila nag-aaway. Wala namang away-away na nangyari. Ang iba lang talaga dito sa Germany dahil, ano ba, parang hindi masyadong uso mga marites dito. Parang hindi masyadong uso sa mga German ang marites. Meron man siguro, pero kunti-kunti lang. Kunti-kunti lang ba? Kasi, yung tita ni Martin namatay, hindi namin alam. Wala man lang nagpadala dito ng sulat sa amin. Wala man lang, kasi dito sa Germany, pag may namatay na relatives mo, mga malapit mo kaibigan, may pinapadala silang parang card ba? Yan pa, parang ano nila, parang tawag yun, para magpaalam ba na namatay na yung mama nila or papa nila, mga ganyan ba? Tulad sa tita ni Martin, tong taon na to namatay din. Nashock na lang kami dahil tumawag ito yung pinsan niya. At pinadalhan din kami ng ng card noon na kung kailan ilibing, parang invitation din siya ba, parang ano din siya. Tapos, yung tita niya, namatay na pala itong taon na to. Kaya pala, yung sabi ng kapitbahay namin, nung nakita ko siya sa city, ang dami na palang namatay doon sa taas, Rosmarino. Nabigla ako, ha? Sino namatay? Yung tita ni Martin. Tapos yung isang matanda dito na kaibigan ko din, na tuwing nakikita kami tuwing umaga, kasi maglakad-lakad yan siya dito ba sa street namin. Diyan lang din siya. Mga bahay namin, mga 2 bahay lang next, no? Bahay na niya. Tapos every morning talaga yan siya naglalakad. Malakas pa yun. Hindi yun wala yung, pero na siya, 90 plus na. Nakakalakad pa, so, pero pag nag-uusap kami nun, parang para kami magsigawan ba? Kaya siya, hindi niya ako naririnig, tapos parang hindi din niya masyado naintindihan yung German ko. Pero yun. Tapos pag nakita niya ako, pag may pera siya, sabi niya, bigay mo to sa anak mo. Minsan 2 euro, minsan 3 euro. Ang pinakamalaki na nabigay niya, 5 euro. Bigay mo yan sa anak mo, ilagay mo sa alkansya nila. Yan talaga yung niya sa akin, bigay mo to. Tapos hindi ko na, namatay na pala siya. Pero sa alam namin, dinala na siya sa kasi nga, hindi na, mabantayan siya sa bahay nila kasi nakakalakad pa yun Delikado pagka pa. Tapos na-admit daw yun kasi nagkasakit. Tapos after nun, diretso na doon sa bahay ng mga, mga sa Altenheim, sa mga matanda, doon na dinadala pag hindi na kaya alagaan ng pamilya nila kasi may mga trabaho din. Delikado din, baya ako mag-isa lang sa bahay, lalo na pag nakakalakad pa yung matanda, tapos mag-isa lang sa bahay, yun ang talagang delikado. Yun, namatay na din pala siya. Nashock ako ba, sinabi ko kay Martin na 2 sa malapit na kapitbahay namin ang namatay this year. Tapos meron pa, nakita din namin yung isang kapitbahay namin doon sa taas nakatira. Nakita sila ni Martin na grocery. May nakatira din sa bahay nila. May nakaupa din sa bahay nila matanda. Namatay na din. Malapit din yun na kaibigan ni Uma. Sabi ko ba, grabe, yung mga kapitbahay namin na hindi man lang namin alam na namatay na para makapag-send naman tayo doon ng parang abuloy ba yung tawag niyan? Kasi uso din yan dito sa Germany magbigay ng 20 euro, 30 euro, maglagay mo lang sa card, tas lagay mo. Kasi sobrang bait nung kapitbahay namin. Makita talaga ako nun, kinakausap talaga niya ako. Lagi niya akong tinatanong, kumusta na si Uma? Inatake pa yun siya, 2 beses na siya inatake. Sabi niya, pag inatake ako, pangatlo, mamatay na ako. Sabi ko, huwag ka nang salita ng ganyan. Nung nakakausap ko siya ba? Sabi ko, magdasal lang. Tapos, hindi ko talaga siya tinatawag sa pangalan niya, tinatawag ko siyang Lola. Kasi talaga ako ba, parang hindi ako sanay na magtawag sa matanda yung pangalan ng nila. Ako parang matawag niya sa Bisaya. Basta di ko sila tinatawag sa mga pangalan nila. Pati yung malapit na kaibigan ni Uma, natawag ko talaga silang Lola, Uma. Diba yung Lola kasi Uma, yan sa German. Uma talaga ang tawag sa kanya. Tuwing umaga talaga siya nalakad-lakad sa labas. Minsan hapon. Itong year na to, nung May ata, yung nakita ko pa siya, naglakad-lakad sa labas. Gusto niya may gusto siyang puntahan. Parang nagalit yung anak niya. Kasi gabi na yun, mag-alas 6 nata yun. Naglilinis kasi ako nung sa labas. Ano pa yun? Summer pa nung time na yun. Tapos si Martin na nagkwento sa akin na wala na pala siya dyan sa bahay niya nakatira. Yun, yung kapitbahay namin, nagkasalubong kami sa city. Siya na nagkwento sa akin na namatay. Sobrang bigla ko pa kay lapit-lapit lang dito sa bahay namin. Tapos yung tita ni Martin, hindi talaga namin alam kasi
normally po dito sa Germany, pag namamatay, inano din na nila sa newspaper, na yung family ba, para makita ng mga relatives, mga ganyan, mga kaibigan, para magpaano din ba, magpahibaw sa Bisaya pa, magpaalam ba na, namatay yung mama ko, ganyan. Ilagay nila sa newspaper. Kasi hindi naman kami nagbabasa ni Martin yung newspaper, kahit araw-araw pa kami nakatatanggap, kasi nga, hindi naman ako interesado magbasa-basa na. Si Uma din, sabi ko kay Martin, nung simula na kasi na hindi na nagbabasa si Uma ng newspaper, sabi ko kay Martin, cancel na niya dahil every day or every night na yan dinideliver dito, mga madaling araw. 350 euro ang bayad. Tapos araw-araw, sa isang buwan, magkano babayaran? Diba? Laki-laki na din. Maipon na natin, bilhin natin isang sakong bigas sa Pinas. Sabi ko, Martin, cancel na niya yan kasi sayang. Iniipon lang talaga doon sa baba. Tapos walang nagbabasa. Binabayaran. 3 euro 50 hanggang ngayon. Nandyan pa rin. Tapos walang sabi ng kapitbahay namin, nakalagay daw sa newspaper na pagkamatay ng kapitbahay namin dito at yung tita ni Martin. Pero hindi nga kami nagbabasa. Hindi nga namin alam. Sabi ko kay Martin, dapat talaga na magtingin-tingin tayo sa newspaper. No? Kaya ma-shock na lang tayo sa mga balita ba na pumanaw na pala siya. Bigla talaga ako nung pagkasalubong namin daw kapitbahay ko, sabi ko, halo, kumusta ka na rin niya? Alam mo ba na na marami na namatay? Sabi ko, sino mamatay? Sabi no, hindi talaga uso marites ito, pero ako na yung marites ito sa street namin Bitaw, sa totoo lang parang, sabi ko ba, parang ganito man, parang, ito, parang, tawag niya, parang mahina sa mga chismis-chismis. Wala maghatid-hatid ng wala basta maghatid-hatid ng sa iyo. Puti pa yung kapitbahay namin. Siya lang nagsabi sa akin. Na-shock din si Martin nung kuninto ko. Awa ko ba? Sabi ko sana, hindi ko din alam kung saan nilibing kasi hindi ko nga nabasa yung newspaper, no? Kasi hindi ko din alam kung ano talagang date na namatay siya. Hindi ko din natanong sa kapitbahay namin. At sabi niya nung summer pa daw Kaya tagal ko na tinapon yung mga newspaper. Kaya sabi ko kay Martin kung sa Catholic, hindi ko alam kung Catholic din yun siya. Kung sa Catholic siya ng cemetery, ngayong November 1 kasi magpunta kami doon, mag-attend ng misa dahil last na lang na taon na to, tatanggalin na yung pangalan ng papa ni Martin doon sa cemeteryo. 30 years lang kasi yun na binayaran nila. Tapos after 30 years, tatanggalin na daw yung pangalan lang, yung nakalagay doon. Pero yung buto ng papa ni Martin, doon lang yun. Hindi yun naalis doon. May lalagay lang silang bago pag may na ba. Kung gagamitin na yun sabi ko kay Martin, tandaan na lang natin kung saan banda yung papa mo. After 30 years, no? Mag 30 years na next year. Kaya next year, pwede na kami hindi mag-attend ng mass doon sa sementeryo kasi sa Catholic kasi dito sa cemetery yung misa. Tapos doon ka talaga nakatayo mismo kung saan nakalibing yung pamilya mo. Tapos wala naman yung Papa Martin next year. Tandagaling na kasi yung pangalan doon. Na lang kami, magpunta na lang kami doon sa malaking cross at doon na lang kami ng kandila. Itong year na to, mag-attend pa kami dahil nandoon pa naman yung papa niya. Yung pangalan ba. 30 years lang kasi. Yung sa kabilang side naman, sa cemetery, nandoon ang pamilya ng papa ni Martin. Yun ay evangelic naman yun. Yung papa ni Martin kasi, gusto niya magpalibing sa Catholic cemetery, kaya nandyan siya sa Catholic. Pero yung pamilya niya, doon lang din malapit, sa evangelic naman sila. Doon yung kanyang mama, nandun ang kanyang papa, nandun ang kanyang pinsan. Parang 3 sa pamilya nila. Tapos yung tita niya, doon sa pikas na cemetery nilibing. Hindi ko alam. Doon din kasi gusto niya, wish niya doon. Ayaw niya mapalibing dito sa yung papa ni Martin. Gusto niya sa Catholic kasi naging Catholic mo yan siya noong Mas nagisimpa daw siya ng Catholic noon. Nung sila na Uma, kasi si Uma Catholic pa yan. At religious, sobrang religious pa yan yung Uma. Palagi yung sisimba noon. Ngayon, nagdodonate ngayon siya ng pera sa Africa ba. Nung lakas-lakas pa yan siya. Hindi ko alam ko ilang beses, ilang taon, basta nagdodonate yan siya. May natatanggapin siya every year na parang
pwede ka mag-donate ba? Si Uma, mabait yan si Uma. Sabi niya, isang beses nga sa akin, Rosemary, nag-donate ba ako, no? Tapos ang nakalagay doon na, sa Philippines ba yun? Sabi niya sa akin. Yung tawag. Tapos nung, nag-donate yan siya nung, yung Yolanda ba yun? Nag-donate din si Uma nun. Sobrang, yan si Uma. Hindi yan madamo. Kaya kanya lang siguro yan si Uma, no? Binigyan talaga si Uma ng mahabang buhay sa Panginoon. Kahit may mga sakit na nararamdaman, ilang beses na na-hospital, laban pa rin si Uma. Kaya sobrang, yan si Uma. Sobrang bait. At napahaba na naman tong kwento natin. Masyadong talaga ako sa mga balita. Mga ganyan, umanaw na pala. Wala talagang naghatid sa amin dito ng, wala na ako masyadong mga kapitbahay dito na close bitaw. Kasi mostly sa mga kabahay namin dito ngayon, mga bago. Dito bago, tabi namin bago. Tapos dyan sa harap may bago na naman. Tapos doon, dito sa itong kapitbahay namin, itong matanda din. Hindi din kami masyadong close dito kay, hindi man sila friend ni Uma. Pero kung nakita niya ako, siya sa akin, nakikig-usap kasi ako ba nagdala ng basura sa bahay niya. Pagkatapos kinuha ng yung basura, ako dala doon. Kaya mega friend niya ako. Kaya, man ko siya. Yung basura niya, ako dala doon sa kanyang bahay. Basically, binigyan kaya ako ng chocolate Pasko yun. Binigyan niya ako. Ako nalungkot ako dahil yung kaibigan ko dyan na matanda, wala na din pala siya. Kaya pala na-shock nga ako yung dinala siya sa hindi ko na din siya nakikita. Kasi kahit malamig, lumalabas yun, naglakad-lakad sa labas. Awa ako ba dahil mabait pa yun si Uma din tawag ko nun, mabait pa yun siya. Wala na siya. Haba ng buhay, 90 plus na yun. Tapos sobrang pa yun, lakad-lakad. Magdala lang yun ng sungkong. Pa yun? Minsan mag-grocery pa sa Rive. Kita ko siya maglakad-lakad doon papunta sa Rive. Sobrang bait. Tapos tawag yun Ayun lang, nabigla lang talaga ako sa natin to kaya magluluto pa ako. Basta yun lang yung balita ko ba na mabigla lang tayo sa mga balita dito sa mga di talaga usong chismis dito, no? May mga chismosa din siguro na mga German, pero iba talaga yung mga marites sa atin. Joke lang Joke lang. Sige, mag-aluto muna ako. Yung ipapadala ko sa package, nilagay ko na dyan. Yung nabili ko na ba? Bukas asikasuhin ko na yung package ko dahil kukunin siya ngayong November 13. Sure na talaga to. Hindi talaga to makancel dahil nandito na yung karton. Sige po, maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta po sa akin. Mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye!